Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Bonifacio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Pangasinan. Manang, wala po ba kayong nakitang kahina-hinalang tao bago nangyari ang patayan? Katapat lang naman ng bahay niyo yung pinangyarihan ng krimen. Wala po ba kahit kaunting kaluskos kayong nadinig? Tanong ng opisyal ng pulis. Natawagin na lang natin sa pangalang Bonifacio. Ang kalyeng ito ay sunod-sunod na ang patayang naganap. Ang ipinagtataka niya, wala man lamang nakakita sa salarin. Gayong hindi makipot at madaling mapapansin ang kahit na anong gumagalaw. Pakiramdam niya, pinagtatakpan ito ng mga taga roon. Nang hindi sumagot ang matandang babae, muling nagtanong ang pulis. Manang, hindi naman po kayo bingi ano? Wala po ba kayong nakitang tao na masasabi nating person of interest? Ilang buntong hininga na ang pinakawala ni Bonifacio para magpigil. Umiinit na ang dugo niya sa tuwing tahimik ang mga sibilyang tinatanong. Kahit halata namang merong nalalaman. Bonifacio, pare, kumalma ka lang. Hindi madadaan sa init ng ulo yung ganitong sitwasyon. Huwag na lang natin pilitin kung ayaw magsalita. Mamaya, makagawa pa tayo ng bagay na magiging laban sa atin. Nagtanong-tanong ako sa iba, pero wala rin ako makuha. Hindi raw nila nakita eh. Wika ng kasamahang silito. Kasi pare, sigurado ko, may alam ang mga to pero ayaw lang magsalita. Buisit. Teka, ang mga batang kalye ba tinanong mo na? Wala ring inamin. Imposibleng walang alam ang mga yan. Sa mismo nilang tulugan nangyari yung patayan eh. Wika ni Bonifacio. Ano pa bang bago? Ilang beses nang may nangyari dito pero wala tayong nakukuhang impormasyon. Walang kamera sa paligid, kaya mahirap makahanap ng lead. Pero parang may gustong sabihin yung batang yun, oh. Tugon ni Lito. Sabay turo ng uso sa batang nakatayo sa kalayuan. Dali-daling lumapit ang dalawang opisyal. Ngunit naging habulan dahil tumakbo ang bata papunta sa kakawian, kung saan walang ibang tao. Doon ito tumigil. Oy bata, may itatanong lang kami sa'yo. Hindi mo kailangang tumakbo. May nakita ka ba sa nangyaring patayan? Kilala mo ba yung taong gumawa nun? Marahang tumango ang bata. Ako po pala si Elmo kung gusto niyong malaman yung pangalan ko. Pero hindi po tao yung pumatay sa lalaki. Isa pong aswang. Nakita ko mismo kagabi. Tugon ng bata. Nagkatinginan sina Bonifacio at Lito. Aswang? Aba, itong batang to pinagluloko pa tayo ah. Elmo tama. Maaga kayatang nakasinghot na masamang hangin bata. Tara na pare, wala tayo mapapala sa batang to. Hinabol pa natin, tapos sasabihin tayo ng walang kwenta? Wika ni Lito. Sandali lang bata. Sabihin mo sa akin ang nalalaman mo. Kung ano ang nakita mo. Lahat-lahat. Teka pare, huwag mong sabihing naniniwala ka sa ganyang nilalang. Pare, nabubuhay lang yan sa mga kwentong bayan. Panakot sa mga batang kagaya ni Elmo.
Napasobra yata yung pakikinig niya sa mga ganyang kwento eh. Kaya pati tayo sinasabihan na rin. Tara na, bago pa mapansin ng iba nating kasama na wala tayo roon. O sige Lito, mauna ka na. Susunod din ako sa iyo maya-maya. Kailangan ko lang makausap yung bata. Baka may katiting na impormasyon tayong makuha eh. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala rito. Wika ni Bonifacio. Dali-dali namang umalis si Lito. O ngayon bata, sabihin mo sa akin sa detalyadong paraan ang nangyari. Sabihin niyo muna sa akin kung naniniwala ba kayo sa aswang o hindi. Ayaw kong sayangin yung oras ko sa pagsabi sa taong hindi naman naniniwala. Natigilan si Bonifacio nang mapansin ang pagiging seryoso ng bata. Ngayon pa lamang siya nakasalubong ng paslit na tila mataas ang kaalaman pagdating sa ganitong bagay. Oo, huwag kang mag-alala. Galing ako sa probinsyang maraming naglipa ng aswang. Mulat ako sa mga ganyang nilalang. Kaya sabihin mo sa akin ang nalalaman mo. Wika ni Bonifacio. Nakiramdam muna ang bata nang mapansing totoo siya sa kanyang salita. Saka nito sinabing, Hindi ko alam kung ano yung eksaktong oras. Pero naalimpungatan ako kagabi sa daing ng lalaking biktima. Bigla na lang siyang lumitaw mula sa kung saan eh. Sugatan. Ilang sandali lang binawian din ng buhay. Naamoy ko yung samyo ng aswang sa mga sandaling yon. Nakita ko nga yung anino doon sa mapunong bahagi sa tapat eh. Pero mabilis ding nawala. Hindi ko na nasundan. Pagsasalaysay ng bata. Natahimik naman si Bonifacio. Inaanalisa ang sinabi ni Elmo. Kung ganun, hindi doon ang talagang pinangyarihan ng krimen. Kumbaga, tumakas lang sa mga kamay ng aswang yung lalaki. Tapos doon sa kali na tulugan nyo nalagutan ng hininga. Teka, binanggit mong hindi mo nasundan yung aswang. Balak mo ba talagang habulin? Bakit naman? Tanong ni Bonifacio. Hanggang doon lang po yung isasagot ko sa inyo, officer. Yun lang naman po yung kailangan nyo eh. Tugon ng bata. Nagmamadali na itong umalis. Tumakbo palayo. Hindi nasundan ni Bonifacio dahil biglang dumating si Lito. Bonifacio, dumating si Inspektor. Hinahanap ka. Nasan pala yung bata? Nagpauto ka naman sa lukulukong yun. Hindi na sumagot pa si Bonifacio. Nauna na ito sa paglalakad. Sumunod na rin si Lito. Pagkarating sa pinangyarihan ng krimen, nailigpit na ang bangkay. Sakay ng ambulansya patungong forensics. Walang pamilya ang biktima. Laking lansangan kagaya ng karamihan sa kalyeng ito. Idadaan pa rin natin sa tamang proseso pero kinakailangan ko ang tulong nyo para mapabilis ang pagsara ng kaso. Bonifacio, dito, maglabas kayo kagad ng statement at sabihing may nakaalitan ng biktima na nagsanhi ng pananaksak hanggang sa binawian to ng buhay. Yon ang ilalabas natin. Wika ng kanilang inspektor na siya namang tinutulan ni Bonifacio. Mawalang galang na po, Inspektor. Hindi natin pwedeng palabasin na ganyan. Kayo na rin ang nagsabi na idadaan sa tamang proseso ang kaso. Kaya hayaan niyong imbestigahan ito. Bonifacio, kung ano ang sinabi ko, yon ang masusunod. Baka nakakalimutan mo na isang paglabag na lang pwede kitang suspendihin. Marami ka nang nagawang hindi ka aya-aya. Kaya wag mo nang subukan. Kaya Lito,
Ikaw na ang bahala sa partner mo ha. Muling wika ng inspektor. Lumakad na ito paalis pagkatapos. Pare, wag na nating kontrahin yung kalbong yun. Alam mong hindi siya magdadalawang isip na suspendihin ka. Matatanggal ka pa sa trabaho kapag nagkataon. Sundin na lang natin. Doon naman siya magiging masaya. Wika ni Lito. Mauna ka na lang pare. Hindi ako nanumpa bilang alagad ng batas para maging sunod-sunuran sa kagaya niya. Sa presinto na lamang tayo magkita mamaya. May kailangan lang akong lakarin. Pagpapaalam ni Bonifacio. Hinanap ng binata si Elmo. Bilang tapat sa serbisyo, hindi ito matatahimik hanggat hindi matutumbok ang tunay na salarin. Nakarating ito sa kung saan-saan. Wala ang bata sa madalas na tambayan. Pati sa kalyeng tulugan ay hindi mahagilap. Bata, kilala mo ba si Elmo? Yung paslit na tubong lansangan. Ang sabi, dito siya tumatambay at doon sa kabila pero hindi ko siya makita Tanong ni Bonifacio sa binatang nagtitinda sa tabi ng kalsada. Ganitong oras po sir, wala siya rito Kung gusto niyo po siyang makita, puntahan niyo doon sa Kakahuyan. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya pero nakikita ko siyang nagpupunta sa bandang yun Tugon ng binata. Kagad namang umalis si Bonifacio. Nagpunta sa bahagi ng Kakahuyan kung saan dinala mismo ni Elmo kanina noong hinabol nila ni Lito. Kagaya ng sinabi ng binata, naroon ito, nagtatago sa likod ng nagkukumpulang mga bato. Taimtim na nagdarasal Ilang sandali pa ang lumipas bago natapos. Nagulat ito nang makita siyang naghihintay sa tabi. O bata, may simbahan naman pero dito mo naisipang magdasal Parang si Jesus lang noong nagdarasal sa hardin ng Getsemani Wika ni Bonifacio. Ano po bang kailangan niyo? Sinabi ko naman po yung nalalaman ko kanina. Tanong ni Elmo. Nakita kong may tinatangan ka. Medalyon ba yan? May ganyan din yung yumao kong tsuhin Mahusay siya pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang kaso dumating yung oras na kailangan na niyang mamahinga. Ikaw ba? Saan mo nakuha yan? Marunong ka bang gumamit? May alam ka ba? Tanong ni Bonifacio. Matapos mapansin ang medalyon na hawak-hawak ni Elmo habang nagdarasal kanina. Hindi niya malinaw na nakita dahil kagad itong itinago ng bata. Bigay to sa akin ng lolo ko. Hindi ko ito itatangan kung wala akong alam. Ano ba talagang kailangan niyo, officer? Hindi mo ko hahanapin kung gusto mo lang makipagkwentuhan. Elmo, wala akong ideya kung sino ka Kung anong alam mo sa bagay na yan Pero kung may maitutulong ka sa akin para mahuli yung aswang na pumatay sa biktima doon sa kalye, tatanggapin ko. At ano naman pong kapalit? Kailangan ko ng kapalit bilang kabayaran sa ibibigay kong tulong. Napatitig si Bonifacio sa bata. Hindi niya inaasahan na pati ang salitang kapalit. Meron itong alam. Matagal na siyang naninilbihan sa gobyerno at aminadong maraming ganitong usapan. Subalit naninibago sa ngayon. Dahil bata ang kanegosasyon. Gusto ko lang ng tirahan. Yung tirahan na merong bubong. May higaan. Yung may dingding sana. Bahay ang gusto mo? Bakit? Nagsawa ka na ba sa buhay lansangan
O sige, sisikapin kong maibigay ang hiling mong yan. Pero siguraduhin mo ring matutulungan mo ako sa paghuli sa nilalang. Wika ni Bonifacio. Tumango ang bata. Pinag-usapan nila ang mga bagay-bagay. Lalo na kung paano mapuksa ang nilalang. Namangha na lamang si Bonifacio sa lawak ng kaalaman ni Elmo. Tila isang subok na antingero at manunugis. Pagkatapos, sinamahan niya ito sa tahanang tinutuluyan. Merong bakanting kwarto sa kabila. Binayaran ang upa sa loob ng ilang buwan para maibigay dito. O ito na, tahanan na merong bubong, merong dingding, at merong higaan. Magiging maayos yung pagtulog mo simula ngayon. Pero paano yung usapan natin? Hindi mo binanggit kung kailan ang eksaktong araw para sa paghanap sa aswang na yun. Wika ni Bonifacio. Mamayang gabi. Maganda ka, kuya. Marami bang bala yung baril mo? Kinakailangan natin yan mamaya. Umalis ka muna. Matutulog ako eh. Kakatukin na lang kita. Tugon ni Elmo. Itinulak siya nito palabas. Napabuntong hininga na lamang si Bonifacio. Hindi ito sigurado sa magiging kalalabasan ng pakikipagtulungan sa bata. Ngunit kumakapit na lamang sa isang baka sakali. Bumalik na ito ng presinto upang mag-report sa trabaho. Naabutan niya si Lito na tinitignan ang mga kasong nangyari noon. Iilan sa mga ito ay pareho ang paraan ng pagpatay. Pare, yung huling kaso, katulad sa mga nakaraan, hindi kaya iisa lang yung salarin? Tignan mo, maraming saksak. Kalmot yata to, pero sa sobrang haba at lalim, parang patalim yung ginamit. Imposible naman kung kuko, kasi umabot ng ilang pulgada yung lalim ng sugat eh. Sa palagay mo ba? Tanong ni Lito. Akala ko ako lang nakapansin eh. Hanggang ngayon, wala pang nauhuli sa mga patayang yan. Tapos merong nadagdag ngayon. Naglabas ka na ba ng statement? Anong sinabi mo doon? Eh ano pa ba? Wala namang masusunod dito kung hindi ang inspektor na kalbo. Masyadong nagmamadali. Kung ano-ano yung pinapalabas para lang maisara kaagad yung kaso. Aba, kamakailan lang. Sumasang-ayon ka sa utos na nakatataas. Pero bakit parang ngayon, nagbago yata yung ihip ng hangin? Pagkatapos matignan yung mga kasong yan, pati na kanina tapos yung sinabi ng bata, parang naniwala na rin ako eh. Talaga bang totoo yung mga aswang? Puro kasi sabi-sabi yung nadidinig ko. Wala akong nakita sa personal. Wika ni Lito. Natawa si Bonifacio sa sinabi nito. Ngunit hindi naman masisi. Dahil tubong syudad si Lito, lumaking nakagisnan ang mga bagay na malayong malayo sa kababalaghan. May gagawin kami mamayang gabi ni Elmo. Kung gusto mo, pwede kang sumama. Malay mo, baka sa pagkakataong to, makakita ka na ng aktwal na aswang. Hindi ko alam kung ano yung dahilan mo para pagkatiwalaan yung batang yun. Pero sige, sasama ako sa'yo. Pagsapit ng gabi, nagpunta sila sa tahanan ni Bonifacio para sunduin si Elmo, ngunit wala ang bata sa kabilang kwarto. Ang sabi ng nakakita, lumabas ito at nagmamadaling naglakad palayo. Meron pang nakasukbit na patalim sa tagiliran. Pare, sigurado ka ba na mapagkakatiwalaan yung batang yun? Baka mamaya siya pa yung suspect sa lahat ng patayang nangyayari. May dalang patalim daw, sabi ng nakakita. Inuuto ka lang yata ng bata, pare. Wika ni Lito. Hindi, Lito.
Tara, puntahan natin siya sa paborito niyang lugar. Malamang naroon yun ngayon. Wika ni Bonifacio. Pinuntahan nila ang kakahuyan. Nakita si Elmo doon. Nakatayo habang nakatingin sa paligid. O Elmo, akala ko ba sabay tayong aalis ng bahay? Nauna ka na pala. Mabuti na lang at naisip ko ang lugar na to. Ano ba yung tinitignan mo dyan? Pare, naririnig mo ba yun? May mabangis na hayop yata sa lugar na to. Wika ni Lito nang madinig ang mahinang pag-angil. Ilang sandali pa. Biglang tumakbo si Elmo. Mabilis ang kilos na hindi nila masundan. Palipat-lipat na lamang ang tingin sa paiba-ibang direksyon na pinagmumulan ng pag-angil. Lito, maging alisto ka. Dahil baka mamaya nasa harapan mo na yung aswang. Ayusin mo yung pagbaril mo ha. Baka tamaan yung bata. Utos ni Bonifacio. Naging alisto naman si Lito. Dahan-dahan nilang sinundan ng bakas ng dinaanan ni Elmo. Hawing-hawi ang mga halaman at merong iilang maliit na punong natutumba. Sa paglipas ng ilang minuto, mas dumalakas ang nadidinig na pag-angil. Parehas na rin silang kinikilabutan. Pare, kanina pa tayo pero wala akong nakikita. Puro lang daing ng kung anong nilalang at kaluskos na mga dahon. Ano ba talagang meron? Tanong ni Lito. Halos pumailalim ang dalawa sa kalapit na puno ng saging nang may tumama roon. Madilim kaya walang makita pero malinaw na nadidinig. Ang ingay at kilabot na nararamdaman ng mga oras na yun. Ilang sandali pa, nakita ni Bonifacio si Elmo na tumatakbo. Sa kilos nito, merong hinahabol. Kagad itong nagbigay ng babala kay Lito. Dahil papalapit na sa kinalalagyan nito, nang makita ang maitim na figura ng aswang walang pagdadalawang isip na nagpaputok. Sunod-sunod na pagkalabit ng gatilyo naman ang ginawa ni Lito sa pagkataranta. Pare, ano yun? Aswang ba yung isang yun? Tanong ni Lito. Nanginginig at hindi makakilos na maayos. Inakay ito ni Bonifacio para makatayo. Hindi lang ito pare. Mamaya baka tayo pa ang haharap sa halimaw na yon. Maging alerto ka lang. Kung makita mo huwag kang magdadalawang isip na bumaril. Wika ni Bonifacio. Nagpatuloy sila. Sinusundan ang bakas sa paligid. Sa pagkakataong to, madidinig na pati ang pagdaing ni Elmo. Dali-dali nilang pinuntahan ang pinagmumula ng ingay. At naabutang sakal-sakal ng nilalang na may malaking pangangatawa ng bata. Maputi ang buhok, kakilakilabot ang presensya. Kagad pinaputukan ni Bonifacio at Lito ang aswang. Nabitawan ito si Elmo at mabilis na naglaho sa kadiliman. Elmo, ayos ka lang ba? Ligtas ka na. Natamaan yung aswang Sa dami ng balang bumaon sa katawan nun, sigurado kung malalagutan siya ng hininga. Nagkakamali kayo. Ang ordinaryong bala, hindi makakapatay lalo na sa aswang na yon. Mataas ang uri niya. Mas malakas kumpara sa iba. Naaamoy ko siya. Maghanda kayo dahil lilitaw yun ulit. Tugon ni Elmo. Napasimpleng pinagbaga ng damit at saka tumayo. Binitbit muli ang nabitawang patalim. Naaamoy mo yung halimaw na yun? Anong klaseng ilong yung meron ka? Kung totoo yung sinasabi mong hindi tatabla ng ordinaryong bala yung nilalang, paano natin siya mapapatay? Makakatulong pa rin yung bala nyo. Pansamantala.
Pwede tayo makakuha ng kaunting oras para makapag-isip. Dahil iindahin din ng aswang yung mga tama kagaya ng ginawa niya ngayon. Huwag kayong pakampante ha. Bigla na lang yung lilitaw. Pagpapaliwanag ni Elmo. Hindi makapaniwala si Lito sa sinabi nito. Pare, kung titignan yung paslit na yun, musmos at walang kamuwang-muwang. Pero ang taas ng kaalaman pagdating sa ganitong usapan. Bata ba talaga yun? Parang espiritu na matandang pantas yung sumapi sa katawan niya. Ang daming alam eh. Kaya nga makinig tayo sa kanya. Kapag sinabi niyang nandito sa paligid ang aswang, nandito lang yun. Wika ni Bonifacio. Sabay putok ng baril nang mahagip ng tingin ang bulto ng aswang. Umalingaw-ngaw ang daing nito ngunit hindi doon nagtatapos ang engkwentro. Nang makatsyempo si Elmo, tinalunan niya ang humihiyaw na nilalang. Walang tigil na pinagsasaksak. Bumaon sa balikat ang patalim ngunit mabilis itong nakabawi. Ibinalibag siya. Sunod na sinugod ng aswang si Lito na nalingat lamang sandali. Diretso subsob sa lupa ang muka ng opisyal. Pagkatapos matamaan. Nawalan kagad ng malay sa lakas. Sunod-sunod na putok ang pinakawala ni Bonifacio ngunit kahit asintado. Nailagan ng nilalang ang lahat ng bala sa liksi ng kilos. Nagsimula ding mataranta ng maubusan ng kargada. Wala na akong pagpipilian, kundi ang labanan ka ng mano-mano. Sige, lumapit ka. Wika ni Bonifacio. Matapos ibida ang mga kamaos sa papalapit na aswang. Ngunit sa isang kurap ng mata, napansin na lamang niyang sugatan ang balikat at hita. Hindi man lamang nakita ang pag-atake ng nilalang. Ay sus, yang kasi bida-bida eh. Hindi nga tinatabla ng bala, kamao pa kaya. Isip-isip din kuya. Wika ni Elmo. Sumugod na rin at nagpatuloy ang pagtutuos laban sa aswang. Hindi maipagkakaila ang lakas ng nilalang. Ilang beses binalibag si Elmo. Sinakal, kinalmot at kinagat. Nagawa rin itong indahin ang epekto ng pagsaksak at atake ng bata. Tumigil ito nang makitang nanghihina ang kaharap. Nagpakawala ng malakas na pag-angil. Elmo, halika dito. Huwag mo nang balaking lumaban. Malakas yung halimaw na yan. Wala na tayong laban. Wika ni Bonifacio. Sinikap nitong abutin ang baril ni Lito. Meron pa itong iilang bala. Hindi. Tatapusin ko na ang aswang na yan. Kung makakatakas siya ngayon, taon nang hihintayin bago muling sumalakay. 1 o 2 beses lang nang bibiktima sa iisang taon ng uri niya. Mahihintay mo ba yun, officer? Tanong ni Elmo. Dito lamang napagtagpi-tagpi ni Bonifacio ang mga kaso. Dahil 1 o 2 sa magkasunod na taon ang naitalang pambibiktima nito. Sa isiping yun, maging siya ay ginusto na ring ipagpatuloy ang engkwentro. O sige, bahala na kung ano mangyari sa huli. Tapusin na natin to. Sugurin mo siya. Babaril ako. Sa hudyat ni Bonifacio, sumabay sa pagsugod si Elmo. Nalingat na mga bala ang nilalang. Dahilan para makatsyempo ang bata. Sa pagkakataong yon sa mata itinarak ang patalim na sinundan ng pagsaksak sa lalamunan. Dito na nagsimulang bumigay ang katawan ng nilalang. Habang sinusugod ng bata, kinargahan naman ng bala ni Bonifacio ang baril. Lumapit at saka tumulong na mapuksa ang nilalang. Kinulang pa ang laman ng buong magasin. Wala ka ng bala kaya tama na.
Ako nang tatapos sa aswang na yan. Wika ni Elmo. Dumistansya si Bonifacio nang mapansin nagsimulang mag-usan ng salita ang bata. Iba ang lengguwahe kaya wala itong maintindihan. Pinanood lamang niya si Elmo. Ilang sandali pa. Sinaksak muli ng bata ang nilalang. Paulit-ulit hanggang sa mawakwak ang dibdib. Napaiwas pa ng tingin si Bonifacio nang makita ang paglitaw ng puso. Sinaksak ito ng bata at saka lamang tinigilan ng magpira-piraso. Sa wakas, napatay rin kita. Kung hindi mo na itatanong, sir, ito rin yung aswang na gumawa ng kaparehong krimen noong nagdaang taon. Hindi lang ako nakakilos noon dahil palagi ako naiisahan eh. Wika ng bata sa kanya. Hindi nakapagsalita si Bonifacio sa halo-halong nararamdaman. Natutuwa dahil nahuli rin ang salarin sa kasong hinahawakan. At pagkamanghat bilib para kay Elmo. Alam niya ang buhay ng isang antingero. Lumaki ito sa tiyuhing ganito rin ang tungkulin. Ngunit ang hindi inaasahan ay bata ang gumanap. Nang makabawi ng lakas, inakay niya si Lito paalis ng lugar. Nagkamalay na ito, ngunit nahihilo pa rin sa tama sa ulo. Nakasunod lamang sa kanila si Elmo ngunit nang lingunin ay biglang nawala. Hindi nagkaroon ng pagkakataong mahanap dahil inalala ang sariling sugat at kalagayan ng kasama. Matapos maipagamot sa ospital, binalikan ni na Bonifacio at Lito ang lugar. Ngunit hindi na naabutan ang katawan ng aswang. Bakas na lamang ng dugo ang naroon. Hinanap nila ngunit hindi na makita. Huwag mong sabihin, yung bata yung nagligpit. Ang laki ng katawan ng aswang na yun tapos ang liit ng bata eh. Hindi natin alam, Lito. Huwag mong maliitin ang kakayahan ng batang yun. Nakita mo naman kung paano niya labanan yung nilalang sa kabila ng bangis at laki ng pangangatawan nito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin mabibigyan ng hustisya ang mga biktima. I-report ba natin to sa presinto? Pero kailangan naman natin ng ebidensya. Hindi na, Lito. Wala nang maniniwala eh. Isa pa, ikaw rin ang nagsabi na walang ebidensya. Walang nakakaalam kung nasan yung katawan ng aswang. Ang isipin na lang natin, tapos na ang kaso. Iba man ang statement na pinakawala ng estasyon. Alam nating dalawa na nagbayad na ang totoong salarin. Wika ni Bonifacio. Sumang-ayon si Lito sa sinabi niya. Napagkasunduan din na walang magsasalita tungkol dito. Lalo na sa kakayahan ng batang si Elmo. Hinanap nila ang bata ngunit hindi na matagpuan. Walang bakas na iniwan kahit doon sa kwartong inuupahan para doon. Inisip na lamang ni Bonifacio na mabuti na ang kalagayan ni Elmo saan man ito naroroon. At higit sa lahat, hindi niya makakalimutan ang ipinamalas nitong galing para lamang talunin ang mapaminsalang aswang sa kagubatan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Atoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bicol. Ng mga panahong ito, kasalukuyang mag-isang naninirahan si Atoy sa isang bundok sa probinsya ng Bicol. Meron lamang halos 10 kabahayan sa lugar. Kaya napakatahimik at tanging ingay lamang ng kalikasan ang madidinig. 19 na taong gulang pa lamang si Atoy na mga sandaling yun.
3 taon pa lamang ang nakalilipas magmula ng manirahan mag-isa. Mas naging masaya ang binata na manirahan sa bundok kesa kasama ang pamilya. Dahil bata pa lang, hindi na gusto ni Atoy ang nakagisnang pamilya. Bukod sa palaging minamaltrato ng ama, hindi rin ito pinapakinggan o pinapansin ng ina. Kaya naman naging kalbaryo lamang ang bawat araw na paninirahan sa pamilya. Sa katunayan, dating nakatira si Atoy sa matalik na kaibigang si Jepoy. Ngunit nang manirahan na ito sa Maynila, kinailangan ng binatang maghanap ng sariling tahanan. Kaya naman napadpad ito sa bundok. Dahil sa likas na palakaibigan ng binata, hinayaan naman ito ng kapitbahay na makapagtanim sa sariling lupain. Ito ngayon ang isa sa pinagkukunan ng pangkonsumo. Paminsan-minsan naman dinadalhan siya ng bunsong kapatid ng pangkonsumong bigas. Sa 3 taong paninirahan ng binata sa lugar, natuto itong makisama sa mga kapitbahay, maging sa mga paniniwala sa mga pangkalikasang nilalang, at nasa buhay na din ito ni Atoy. Isang araw, namatay ang kapitbahay at naging usap-usapan sa lugarang nilalang na kung tawagin ay atros. Ito ang itinuturong salarin sa pagkamatay ng tao. Kaya naman minabuting malaman ni Atoy ang buong pangyayari para kung sakaling makaengkwentro ay alam niya ang pangontra sa nilalang. Pinuntahan ng binata ang isa sa mga kaibigan sa lugar at napag-alamang tuwing kabilugan lamang ng buwan lumalabas ang grupo ng mga atros. Malalaman mong paparating na ang mga ito kung may madinig kang sunod-sunod na tunog ng tambol. Kapag papalapit na ang nilalang, kinakailangang makapasok kagad ng tahanan o wag gagawa ng kahit anong ingay. Dahil kung hindi, hihinto ang mga ito sa tapat ng tahanan at isa sa mga tao sa loob ay magkakasakit o mamamatay. Kung sakali namang nasa labas ka ng tahanan ng mga oras na yun, kinakailangan mong dumapa sa lupa. Yun lamang ang paraan para hindi ka makita ng mga ito. O kaya naman magsuot ka ng sombrero. Nagagawa naman ng sabulag sa mga mata ng atros. Matapos malaman ang mga impormasyon tungkol sa nilalang, bahagyang nakampante si Atoy. Nakaugalian na ng binata na alamin ang mga bagay-bagay, lalo na't mag-isa lamang siyang namumuhay. Lumipas pa ang 1 taon. Wala namang bago sa buhay ni Atoy. Madalas umiikot lamang sa pamilya at minsan naman, dinadalaw din siya ng mga ito. Hanggang sa isang araw, dinalaw siya ng matalik na kaibigan na si Jepoy. Dito nag-iba ang ikot na mundo ng binata. Nangyari ang lahat ng isang araw. 6:00 ng umaga habang abala sa pagdilig ng halaman si Atoy, biglang may nagsabing, "Atoy? Atoy! Ikaw na ba yan?" Paglingon niya sa likuran, naroon ang kababatang si Jepoy. Kagad naman niya itong nilapitan at niyakap. Matapos ang kaunting kumustahan ay niyaya kagad siya ng kababata na pumunta sa tahanan. Pumayag naman si Atoy dahil matagal na din magmula nang huli silang magkita. Habang naglalakad, walang humpay ang kwentuhan ng dalawa tungkol sa naging pamamalagi ng kaibigan sa Maynila hanggang sa makarating sa tahanan ni Jepoy. Nang makita ang ina nito, dali-dali siya nitong nilapitan at niyakap.
Dahil bata pa lamang si Atoy ay itinuring na itong pamilya nila Jepoy. Matapos ang kaunting kamustahan kagad namang nagyaya ang ina na kumain muna ng almusal. Habang kumakain si Atoy, bigla itong niyaya ni Jepoy sa kanyang silid. Kaya naman binitawan muna nito ang kinakain at sumunod sa kaibigan. Pinakita ni Jepoy ang mga pinamiling kasuotan sa Maynila. Pinapapili si Atoy kung anong gusto nito. Dahil pula ang paboritong kulay ng binata, pinili niya ang kamisetang pula. Ang buong maghapong yun, iginugol ng dalawa sa pagbubutingting ng mga bagay-bagay at walang humpay na pag-uusap. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, nagpaalam na si Atoy na kailangan ng umuwi. Pinabaunan pa siya ng nanay ni Jepoy ng makakain sa daan. Habang naglalakad, napabulong si Atoy na mga katagang. Napakaswerte naman ni Jepoy. Ang bait ng nanay tapos ang ganda pa ng mga damit na nabili niya sa Maynila. Buti nabigyan din ako. Wika ni Atoy sa sarili. Dahil doon, bigla niyang naalala ang ina. Ngunit wala itong maalala na kahit isang magandang alaala kasama ito. Kaya minabuti na lamang ng binata na ituon ang isipan sa daan at nang makauwi na kagad sa tahanan. Pagka-uwi, kagad itong pumunta sa kusina para kainin ang ipinabaon sa kanya. At pagkatapos ay kagad ding natulog. Kinaumagahan, maagang nagpunta ang kaibigan sa tahanan ni Atoy. May dalang mga damit. Tinanong nito ang binata kung bakit at kagad namang sumagot si Jepoy. Nadinig ko sa radyo. Kabilugan daw ng buwan mamayang gabi. Kaya dito muna ako makikitulog kasi mas kita ang buwan dito sa bundok Wika ni Jepoy. Hindi naman tumutol si Atoy. Gabi pa naman ang kabilugan ng buwan. Kaya naisipan ng binata na ipasyal muna sa bundok ang kaibigan. Dahil paborito nilang magkaibigan ang buko. Nang may makitang puno ng buko, doon muna sila na malagi. Salitan silang umaakyat ng puno at kinain ang mga nakuhang bunga. Pagpatak naman ng 4:00 ng hapon, nagpasya na ang dalawa na umuwi. Pagkarating sa tirahan ay nagluto na si Atoy ng hapunan. Habang kumakain, wala pa ding tigil ang kanilang usapan. Matapos yun, naupo ang dalawa sa bakuran. Hindi na umalis hanggang sa magpakita ang kabilugan ng buwan. Napakaaliwalas ng buong kalangitan, kaya sobrang ganda ng buwan ng gabing yun na mas nagpaliwanag pa sa buong kapaligiran. Manghang-mangha si Jepoy. Nahiga pa sa lupa at nais lamang titigan ang bilog na buwan hanggang sa makatulog. Ngunit wala pa mang 1 oras nakatitig ang dalawa. Biglang bumangon si Jepoy. Teka, Atoy. Naririnig mo ba yun? Parang tunog ng tambol. Meron pa bang parada ng ganitong oras? Tanong ni Jepoy. Nang marinig ang sinabi ng kaibigan, pinakiramdaman ni Atoy ang buong lugar at nang madinig din ang tambol, kagad naalala ng binata ang kwento ng atros. Walang sabi-sabing hinila ni Atoy si Jepoy papasok ng tahanan. Nagtago sa likod ng pinto at kagad na sumenyas na huwag gagawa ng kahit anong ingay. Dahil sa nadidinig na papalapit na ang tunog, hindi na nagsalita pa ang kaibigan. Habang nakatayo ang dalawa,
Umusog si Atoy para sana matignan sa katabing bintana. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naapakan niya ang paa ni Jepoy at napasigaw. Nagkatinginan ang dalawa nang marinig na may mga nag-uusap na kalalakihan sa tapat ng tahanan. Ngunit hindi naman maintindihan dahil iba ang lingwahe. Kasabay nun, natigil din ang tunog ng mga tambol. Ilang minuto ang lumipas ay nawala na ang bulungan sa labas ng tahanan. Dahan-dahang sumilip sa bintana si Atoy. Wala nang nakita na kahit ano nilalang sa paligid. Lumabas ang dalawa sa bakuran. Dito na nagtanong si Jepoy kung ano ang mga yon. Inilahad naman ni Atoy ang lahat ng nalalaman ngunit hindi naman naniwala ang kaibigan. Ayon dito, katang-isip lamang ito ng mga taga-bundok. Hindi naman nakipagdiskusyon pa si Atoy. Matapos ang usapan, nagyaya na si Jepoy na magpahinga at naging mahimbing naman ang naging tulog ng dalawa. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Jepoy at hindi na naihatid pa ng kaibigan dahil kinakailangan ni Atoy na mamulot ng mga kahoy bilang panggatong. Maayos namang nakauwi si Jepoy ng tahanan. Matapos mangahoy, maghapon nang nagtrabaho ng lupang tinataniman hanggang sa lumipas ang 1 linggo. Hindi na muling dumalaw pa si Jepoy. Kaya naman minabuti na ni Atoy na puntahan ng kaibigan. Nang makarating sa tahanan, naabutan niya itong nakahiga sa kwarto na hinang-hina. Napansin din niya ang paglalagas ng buhok ng kaibigan at nang kumustahin niya, hindi na din ito makapagsalita. Ayon sa ina, 2 araw matapos makitulog kay Atoy, bigla na lamang sumakit ang ulo ni Jepoy. Ilang oras pa ang lumipas, nawala naman ng boses. At nang sunod na araw ay nagsimula ng maglagas ang mga buhok. Dahil sa narinig, nakaramdam ng lungkot si Atoy. Ilang minutong hindi nagsalita. Biglang pumasok sa isipan ang nangyari noong nakaraang gabi. Naalala ang nagawang ingay ng kaibigan. Iniisip ni Atoy na ito na ang parusa ng atros. Sinubukang ilahad ni Atoy ang nalalaman sa ina ni Jepoy. Ngunit kagaya ng anak, hindi ito pinansin. Sinabing sayang lamang ang oras sa paglapit sa albularyo. Dagdag pa ng ina ni Jepoy. Kaya naman nilang magpagamot sa doktor kaya hindi na tumutol si Atoy at natahimik na lamang. At dahil kailangang magpahinga ng kaibigan, nagpaalam naman kagad si Atoy at umuwi ng tahanan. Hindi ito mapakali sa naging lagay ng kaibigan at alam niyang tanging manggagamot lamang ang makakatulong dito. 1 linggong nagpabalik-balik sa tahanan ng kaibigan si Atoy. May gamot mang iniinom, ngunit hindi pa din umayos ang kalagayan ng kaibigan. Ilang beses pa niyang kinumbinsi ang nanay ni Jepoy. Ngunit buo na ang loob nito na hindi magpatingin sa albularyo. Hanggang sa sumapit ang 1 araw, wala na ang mag-ina nang muling dumalaw si Atoy. Ayon sa mga kapitbahay, lumuwas ang mag-ina sa Maynila para ipagamot ang anak. Nang madinig ito ni Atoy, hindi malaman ng binata ang mararamdaman. Dahil na mga sandaling yun, sinisisi niya ang sarili sa nangyari sa kaibigan. Hindi man lamang niya nakumbinsi ang ina nito na ipatingin si Jepoy sa albularyo. Matapos ang araw na yun,
Nagpapabalik-balik pa rin si Atoy sa tahanan ng kaibigan at umaasang babalik pa ang mga ito. Ngunit lumipas ang ilang araw, buwan at taon. Hindi na niya muli pang nakita ang kaibigan. Wala na din siyang nasagap na balita sa mag-ina. Matagal na panahon ang nakalilipas. Itinago pa din ni Atoy ang kamisetang pula na ibinigay ng kaibigan. Samantala, nananatiling pala isipan na kung nagamot nga ba ng doktor si Jepoy o nanatili pa ba itong buhay. Sa lahat ng nangyari, hindi pa din nawawala ang pag-asa ni Atoy na balang araw muli silang magkikita. Umaasang hindi maging sanhi ng kamatayan ng kaibigan. Ang grupo ng Atros. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam. Ang kwento ni Tom.